Mga kababayan, ito ang aking personal na point of view sa naganap na Day 9, July 22, 2026 sa impeachment trial ng ating Vice Presidente, Sara Duterte. Bilang inyong kasama na patuloy na nagbabantay, malinaw na malinaw mga kababayan ang aking nakikita. Ang buong paglilitis na ito ay hindi tungkol sa katotohanan, kundi sa isang serye ng mga desperadong pakulo at kapalpakan ng prosecution na pinagtatawanan na lang sa bulwagan ng Senado. So heto ang aking buong reaksyon at pagsusuri mga kababayan. Akala nyo ba ay tapos na ang tawanan para sa Day 9? Nako, nagkakamali kayo. May mga karagdagang pasabog mga kababayan at malulutong nakahiyan na naman tayong nahukay na nagpapatunay ng impeachment trial na ito ay isang malaking sarswela. No? Himayin natin ang buong listahan ng kanilang mga kapalpakan mga kababayan. Umpisahan natin sa pinakamalaking katatawanan ng araw na ito kung saan nadulas at nabulabog ang kanilang mismong pinuno na si Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro. Sa gitna ng kanyang pagtatanong kay NBI Director Melvin Matibag mga kababayan, binanggit ba naman niya ito? Sabi niya, binanggit mo na ang bahagi ninyong ginawa ay hanapin ang taong kinausap ng Pangulo. Ano raw? Taong kinausap ng Pangulo? Mga kababayan, ang inimbestigahan ninyo rito ay ang di umano'y kontratang killer ni VP Sara. No? So bakit biglang ang taong kinausap ni Pangulong Marcos ang hinahanap ng NBI? Ganyan kapag gawa-gawa lang ang script ninyo, di ba? Nagkakabuhol-buhol ang dila ninyo at lumalabas ang totoong motibo. Nadulas ang prosecution mga kababayan na bisto na ang kanilang direksyon ay hindi hustisya, kundi politika. At para lalong sumakit ang ulo ng prosecution mga kababayan, pakinggan ninyo ang pahayag ng dating BIR Commissioner na si Kim Henares sa One News. Ito, ilalagay ko sa taas. Ito. Sinupalpal niya ang pangarap ng prosecution mga kababayan na isa lang ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC mga kababayan. Tuwirang sinabi ni Henares na hindi pwedeng magtestigo ang AMLAC sa impeachment trial dahil ang kanilang mga records mga kababayan ay protektado at binabantayan ng batas. Sabi niya mga kababayan, ang pagsupina sa AMLAC ay isang malaking kawalang kwenta kung nakakuha na naman ng korte ng mga relevant bank records. O, di ba? So kita ninyo, pati ang mga eksperto sa batas mga babayan, sinasabihan na ang prosecution na huwag nang mag-ilusyon sa mga bawal na testigo. Diba? Pero hindi dyan nagtatapos ang desperasyon ng kabila mga kababayan. Pilit nilang inungkat ang lumang issue kung saan inamin ni Senator Bongo na kasama siya ni VP Sara at saksi siya sa sikat na insidente noong 2011, ang pagsapak sa isang sheriff sa Davao City. Klinaro niya mga kababayan ang konteksto ng pangyayaring iyon. Kaya ang tanong tuloy natin, bakit isasama yan ng prosecution sa Article 4 ng impeachment ngayon? Diba? At para sa kaalaman ng lahat, ang sheriff punch na iyan ay nangyari noong 2011 upang ipagtanggol ang mga maralitang taga Davao na gigibain ang bahay nang walang maayos na relokasyon. At higit sa lahat mga babayan, ang impeachment na ito ay para sa kasalukuyang termino niya bilang Vice Presidente. Ang pag-ungkat sa isang deklarasyon na mahigit isang dekada na ang nakalipas mga kababayan ay malinaw na patunay na wala silang maihaing kasalukuyang ebidensya laban kay VP Sara. Kaya naghuhukay na lang sila ng mga lumang kwento sa baol mga kababayan. At ang huling pako sa kabaong ng NBI ngayong araw, ginisang pabaliktad ni Senator Judge Pia Cayetano itong si Director Matibag mga kababayan. Inungkat ni Senator Pia ang mga nakaraang kaganapan sa kasaysayan upang patunayang huli sa katotohanan at i-fact-check ng Senado itong si NBI Director Matibag ukol sa sinasabi nitong nangyari sa isang putukan sa Senado noon. Pinatunayan at pinakonfirm ni Senator Pia na noon ay nagbatigas ang NBI na wala silang tauhan doon. Pero ang katotohanan ay meron pala. Ang naging punto tuloy ni Senator Judge Pia Cayetano mga babayan, kung noon pa lang ay napatunayang huli sa akto na nagtatakip at nagsisinungaling ang ahensya ninyo, paano pa kayo pagkakatiwalaan ng publiko ngayon na tumayo bilang star witness sa isang napakaseryosong impeachment trial? Diba? Kung sa maliliit na bagay noon ay may patago-tago pa kayo, paano pa sa gawa-gawang kaso ngayon? And to wrap up the trial today mga kababayan, officially closed na ang prosecution sa Article 4 testimonies dahil excused na si Matibag sa court, no? At alam niyo ba kung ano ang pinaka-desperadong move nila in wave ng House prosecution mga kababayan, ang kanilang redirect examination kay Matibag? Yes, you heard it right. Hindi na nilang tinangkang isalba ang naging sagot ng sarili nilang witness matapos itong mapiga ng ating defense team, no? So, wala rin silang naisang pang maayos na kaso laban kay Mayor Baste Duterte. Dahil mga kababayan, hanggang ngayon, developing a possible conspiracy case pa rin daw sila. Tapos,
handa rin silang isupina si dating House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Pero hindi naman natuloy dahil ang 18 Marines, mga kababayan, ay ayaw maglabas ng formal statement. In short, bago nag-adjourn ang Senado para lumipat sa Article 1 next week, napatunayan nating walang-wala silang solidong bala, mga kababayan. At bago ko tapusin ang videong ito, mga kababayan, nais kong dalhin kayo sa isang napakatinding paalala mula sa Biblia na sadyang swak na swak sa ginagawang sarswela ni na NBA Director Melvin Matibag at Lead Prosecutor Jervil Duistro. Sa kanilang maruming pag-imbento ng mga persons of interest sa pagpupumilit na magtahi ng kwento, mga kababayan, at sa panggigipit sa ating Vice Presidente, malinaw na inilalarawan ni na Luistro at Matibag ang ugali ng mga kontrabida sa Psalm chapter 37, verse 12 to 13, mga kababayan. Anong sabi doon? It says there, "The wicked plot against the righteous and gnash their teeth at them." Ang masama ay nagpapanukala laban sa matuwid at nagngangalit ang kanyang mga ngipin laban sa kanya. But the Lord laughs at the wicked, for He knows their day is coming. Ang Panginoon ay tatawanan sila sapagkat kanyang nakikita na ang kanilang araw ay paparating. Opo, mga kabayan, akala ni na Matibag at Duistro ay napakatalino nila habang nagpapakita sila ng mga hilaw na porsyento at nadudula sa kanilang mga script, no? Pero mga kabayan, ang hindi nila alam, ang mismong Diyos ay tumatawa sa kanilang mga kapalpakan dahil nakikita ng Panginoon, mga kababayan, kung gaano kawalang kwenta ang kanilang mga gawa-gawang paratang. Ang ginagawa nila, mga kababayan, ngayon sa Senado ay parang ang ginagawang patibong ng mga kaaway ng propetang si Daniel sa Biblia, no? Naghanap sila ng kahit anong butas sa pamamahala at buhay ni Daniel para lang siya mapawagsak, mga kababayan, at maipakain sa mga leon. Ngunit, ano ang ginawa ng Diyos, mga kababayan? Iniligtas si Daniel dahil siya ay tapat at ang mga imbento ng kaso laban sa kanya ang mismong napahamak at nalapa sa huli. Diba? Kaya, kay Director Matibag at Representative Luistro, mag-ingat kayo sa inyong mga inihahasik na paninira laban kay VP Sara Duterte. Sapagkat ang batas ng Diyos ay hindi natutulog at anumang hukay na hinuhukay ninyo para sa iba ay ang siya ring hukay na mismong lalamon sa inyong sariling kredibilidad at karera sa politika. Maraming salamat, mga kababayan, sa pakikinig. This is Eda Arabis, ang boses ng paninindigan. Paalam!